So ngayon ay nasa ika-10 gabi tayo ng ating pag-aaral at diretso na ho tayo sa ating paksa para tayo ay magkaroon ng kaliwanagan sa ating pag-aaral na ito. Ang ating tema ay Mark of the Beast. Ito po ang tanda ng hayop. Kagabi tinalakay natin yung Jesus counterfeit, yung pong huwad na Jesus. Kaya sa mga nanonood, lalo na sa ating live streaming, kung napapanood nila ang ating tema, uulit-ulitin po lagi namin. Hindi po namin inaatake ang mga personal na tao sa ibang uri ng pananampalataya. Ang amin po rito ay doktrina. Comparative study po ito ng doktrina galing sa Diyos at doktrina galing sa kaaway. Yun po ang objective Bible study na aming ginagawa. So hindi po namin layunin na makasakit ng damdamin. Paniniwala nila yan, kaya lang dito sa atin, nagbibigay tayo ng tuwirang mensahe kung ano yung turo mismo ng Diyos. Kasi ang principle natin sa ating pagtuturo, especially sa end-time Bible prophecy, kung pula-pula, kung itim-itim, kung puti-puti. Kinakailangan salitain natin ang salita ng Diyos na dalisay, pure, walang labis, walang kulang. So kung narinig ba ninyo yung mga bagay na sa tingin ninyo ay nakasakit na inyong damdamin dahil nakapaloob kayo sa ganung paniniwala, ang ibig lamang sabihin nun, bagbago na ho tayo. Sundin natin yung katotohanan. Pakinggan natin yung sinasabi ng banal na Espiritu. Yun lang po yun. Dahil ang sugat na mula sa Diyos, humihiwa para bumuhay. Nasasaktan tayo dahil gusto ng Diyos na hindi tayo mapahamak. Because error can kill. Ang kamalian ay papatay at magpapahamak sa atin. Bakit tayo mananatili sa kamalian? Yun po yung atin hong patuloy na pag-anyaya at pagbibigay ng pasubali doon sa ating mga kaibigan na nakinig, in particular sa Antichrist and the Jesus counterfeit. Ngayon, the mark of the beast, isa na namang maselang paksa. Marami ho ang iba't ibang isipan o konsepto pagdating sa paniniwala kung ano yung tanda ng hayop o mark of the beast. The warning against worshiping the beast is the most urgent given in the book of Revelation. The warning against worshiping the beast is the most urgent. Ito po yung mahalagang paksa, mahalagang issue o usapin na nakatala sa aklat ng Apokalipsis. Sapagkat dito naglalaban yung tinatawag na tunay at maling uri ng pagsamba. Dito po nagbabanggaan yung true and false worship. Meron hong dalawang grupong nananawagan patungkol sa uri ng pagsamba na nakatala sa Apokalipsis 14 mula sa 6 hanggang patuloy. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ang nananawagan po rito ng pagsamba ay ang Diyos. Tinatawagan niya ang mga tao sa lupa na matakot sa Kanya at sumamba sa Kanya. Dahil ang kaaway din po ay meron ding panawagan ng pagsamba at nagbibigay babala o warning ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi rito sa verse 9, at ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilan lang magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Yun po yung dalawang uri ng pagsamba. Panawagan ng pagsamba mula sa Diyos at pagsamba doon sa hayop.
Doon sa mga taong tumatanggap ng tanda ng hayop sa kanilang noo o sa kanilang kamay, may babala ang Diyos. Iinom sila ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. Yung mga tumatanggap ng tatak ng hayop. So dito po sa aklat ng Apokalipsis, nagpapakita ng dalawang grupo na nananawagan ng pagsamba. One group worships the Creator. Ang isang grupo ay sumasamba sa kanyang manlalalang. Ang kabilang grupo ay sumasamba naman sa hayop. Kaya nga ang issue sa huling kapanahunang ito ay tinatawag na pagsamba. Diyan ho ang pinakalundo. Yan ang huling pangyayari na magaganap sa sanglibutan bago ito magwakas. Dalawang panawagan ng pagsamba. Remember that Satan will use the Antichrist as a frontman in order to obtain worship for himself. Ito'y tinalakay natin noong pangatlong gabi about the Antichrist at yung kagabi patungkol sa huwad na Jesus. Si Satan ay merong tinatawag na frontman. Para makuha ni Satan yung pagsamba, gagamit siya ng frontman. Lahat ng doktrina ni Satan ibibigay doon. Yung doktrinang lumalaban sa doktrina ng Diyos. At ang malungkot, tinanggap at pinaniwalaan ng mga tao sa sanglibutan yung frontman, yung Antichrist, yung huwad na Jesus, yung beast. Kaya nga sinasabi kagabi sa ating pag-aaral, ang lahat ng nangananahan sa lupa ay sumasamba sa hayop at sa dragon. So ngayon dito sa Mark of the Beast, ito po yung pinakadulo ng labanang ito. Dito'y makikita natin yung grupo ng mga taong tatanggap ng tatak ng hayop sa kabila ng warning o babala ng ating Panginoong Diyos. The first beast of Revelation 13 is the Roman Church state through its head, the papacy. Papacy ho ang tinutukoy na leopard-like beast doon sa unang hayop sa Revelation 13. At nabanggit ko na kagabi, dalawang uri ng hayop ang ipinakita sa Revelation 13. Bukas ng gabi, atin hong tutuklasin kung sino yung ikalawang hayop na ito. Ngunit, ang unang hayop at ikalawang hayop ay magsasama upang makuha yung pagsamba ng mga tao sa sanglibutan. The second beast of Revelation 13 is the spokesman for the first beast. Lumalabas ang dalawang hayop sa Revelation 13, ang unang hayop na leopard-like beast or papacy, ang ikalawang hayop ay magiging spokesman ng first beast. Siya ang magiging prophet ng unang hayop at matutuklasan natin kung sino yung ikalawang hayop na nagsisilbing spokesman for the first beast. Ang sabi po rito sa Revelation chapter 13 verse 11, matapos yung unang hayop sa verse 1 up to verse 10, pumasok yung ikalawang hayop at ang sabi rito, at nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa. In opposite or contrast doon sa unang hayop, ng pinanggalingan ay tubig, population. Itong ikalawang hayop na bukas natin pag-aaralan, umahon naman sa lupa. Ang sabi rito, at may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero. At siya ay nagsasalitang gaya ng dragon. Napansin niyo po, itong hayop na ikalawa sa Revelation 13 ay tulad sa isang kordero. Katulad sa isang lamb. Pero nagsalita siyang gaya ng dragon. Sa ating pag-aaral sa End Time Bible Prophecy Seminar, ang dragon ay primarily, ang sinisimboluhan ay si Satan. Secondarily ay ang Roman government. So itong kordero na ito, kordero siya tupa, sumisimbolo kay Kristo dahil si Kristo ang ginagamitan ng simbolong kordero o tupa. Pero itong kordero na ito, na ikalawang hayop, nagsasalitang gaya ng dragon. Bukas natin makikita kung paano magsalita na tulad sa dragon itong ikalawang hayop. Verse 12, at kanyang isinasagawa ang buong kapamahala ng unang hayop sa kanyang paningin. Napansin po natin, itong pangalawang hayop, isinasagawa niya yung buong authority ng unang hayop. Ano ang ginagawa nito? At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay.
Itong ikalawang hayop na ito, uutusan niya ang lahat ng tao sa lupa na sambahin ang unang hayop, the papacy. That's why binabanggit natin, the second beast is the spokesperson of the first beast. Uutusan niya ang tao sa buong lupa para sambahin itong unang hayop. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop. Anong sabi rito? Nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa. Dito ngayon makikita natin yung combination ng deception. Deception na ang pinaka-main author ay si Satan. Ginamit niya yung kanyang frontman, but at the end, sa kahuli-hulihang panahon, gagamitin din ni Satan itong ikalawang hayop para yung deception ay dumating sa kanyang pinakakabuuan na madadaya yung mga nananahan sa lupa dahil sa mga milagro na kanyang gagawin. Kapag ang tao ay mahilig makakita ng milagro, karamihan sa mga yan nadadaya. Kasi ang pananampalataya sa Diyos, hindi lang basta milagro. It's all about faith. Pananampalataya, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita at kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Ang sabi sa verse 14, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng unang hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay, at siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, at in verse 15, maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Napansin po niyo rito, darating sa punto na magkakaroon ng tinatawag na death decree, batas patungkol sa kapag hindi ka sumamba doon sa larawan ng unang hayop, ipapapatay ka. Ito'y usapin pang buong mundo. Ito yung krisis na kinakaharap ng mga tao sa buong mundo. At ang lahat, maliliit, malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sino man kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Ito na yung 666. Nakita po ninyo mga kaibigan yung mga pangungusap po rito. Dito ay nakapaloob yung isang batas na gagawin pang buong mundo. Na kapag hindi ka sumamba o tumanggap sa larawan ng unang hayop, na ang number niya ay 666, hindi ka makabili, hindi ka rin makapagbili. Ibig sabihin, kung may negosyo ka, hindi ka makapag-push ng iyong negosyo. Kung may gusto kang bilhin, hindi ka rin makabili malibang mayroon kang tanda ng hayop. May pinag-uusapan ditong principle about sa economics. At dito makikita din natin yung politics, nagkukumbay, nagsasama-sama para usigin ang mga taong gustong magtapat sa Diyos. So ang tanong, ano ba itong 666? Ano ba itong tinatawag na hayop? Ano ba yung kanyang tanda? The mark of the beast. What is the mark of the beast? What is 666? May mga taong ang isipan, yung government identification number daw, yun daw yung mark of the beast. May mga taong nag-iisip yung sa mga governmental identification number, yun ang nakakatakot daw dahil kapag pumayag ka sa mga national ID system, yun ang mark of the beast. Yun nga ba ang mark of the beast? Kaya yung iba takot sa mga national ID? Meron namang ibang nag-iisip, yung mark of the beast daw, yun yung mga number sa barcode or some kind. Yung mga numero daw na hindi mo maintindihan. Mark of the beast daw yon. Sa iba naman, yun daw yung mga number sa credit card. So iba-iba yung mga opinion ng tao. Meron pang isang popular. Yun daw mark of the beast, yun daw yung microchip na kasinlaki ng butil ng bigas na inilalagay daw sa noo o sa kanang kamay na existido ngayon sa ating panahon. Yun daw ang mark of the beast. Kaya yung iba ay masyadong excited i-forward sa mga Facebook yung maling balita. Hindi mark of the beast ang mga microchip.
Meron pang iba, ang microchip daw ay kasama doon sa mga batas na ginawa noon ni President Barack Obama. Yung Obamacare, nakapaloob daw lahat yon, pati ang microchip. Kaya pag tumanggap ka raw ng ganung uri ng sistema ng gobyerno, makakatanggap ka ng mark of the beast. So nakikita ninyo yung iba't ibang opinion. Kaya diniin ko yung salitang opinion. Kasi walang standard. Walang pamantayan. It's all about opinion. Ang kukunin nating ebidensya or facts, mga katunayan, ay kung ano yung sinasabi ng Biblia. Because the central issue regarding the mark of the beast is worship. Ang pinakasentrong usapin sa mark of the beast ay usapin ng pagsamba. Anong kinalaman ng mga computer? Anong kinalaman ng mga barcode? Kung may barcode ka ba, apektado ang iyong konsensya? Apektado ba ang iyong pagsamba sa Diyos kung meron kang barcode? Apektado ba ang iyong pagsamba kung nalagyan ka ng mga microchip sa kanang kamay? Actually, may mga microchip na ginagamit ngayon. Kapalit na nila yan sa mga kanilang mga credit cards. Kasi yung mga credit cards, madalas, inahack, nananakaw yung kanilang mga account. Hindi kagaya dun sa mga microchip na ikaw lang talaga ang pwedeng gumamit yan. So, nagagamit yan lalo na sa mga mayayamang tao sa buong mundo. Talaga nagpapalagay sila niyan. Isa sa purpose, security nila yan. Ang mga dukha, wala namang may mga microchip yan. Credit card nga, wala, microchip pa. Sa Biblia ho, pati dukha, tatanggap ng mark of the beast. Mag-iisip ka ngayon, paano magkakaroon ng microchip ang mga dukha? Credit card nga, wala. Ni pagkain nga, wala, microchip pa. So tingnan nyo ang Biblia, simpleng sinasabi ng Biblia, ang lahat mayayaman, maliliit, laya o dukha. So kasama ang mga dukha natatanggap. That is why the central issue regarding the mark of the beast is none other than worship. Ito po yung pinag-uusapang issue sa Biblia. May kinalaman sa pagsamba. To understand the mark of the beast, we must first understand God's seal. Para maunawaan natin kung ano yung mark of the beast, unawain muna natin kung ano yung tanda ng Diyos. Yun ang atin munang titingnan. Ngayon, may sinasabi rito sa Revelation chapter 7 verse 1 or Apokalipsis. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kanyang noo. So in short, may nakikita tayo ditong situation patungkol sa 144,000, patungkol sa mga taong tinataka ng Diyos sa kanilang mga noo, na yung pangalan ng Diyos at pangalan ni Kristo ay nakasulat saan? Sa kanilang mga noo. So anong ibig sabihin ng mga simbolong ito na ginagamit sa Biblia? Ano ang pangalan na nakasulat sa mga noo ng mga ligtas? Is it literal na pangalan sa kanilang noo? Ito talaga ay symbolika lang. Pakinggan nyo ang definition ng Bible pag pinag-usapan yung salitang pangalan at yung mga bagay na nasulat sa noo o sa kamay. Ang Biblia ang nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Hindi tayo kukuha sa mga popular opinion ng mga tao sa mundo. Ang sabi ho rito sa 33:18 ng Exodus chapter 33 verse 18. At sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian. Kausap dito ni Moises ang Diyos. Ang hiling ni Moses, show me thy glory. Ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Sa verse 19, sumagot ang ating Panginoon kay Moises at kanyang sinabi, aking papangyarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo. Anong sagot ng Diyos?
Nung hiniling ni Moses, Panginoon, show me thy glory. Anong sabi ng Diyos? Itatanyag ko ang aking pangalan. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap in verse 5, at tumayong kasama niya roon at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. Pag sinabing itinanyag, sinabi niya, ito ang pangalan ko, Moises. So basahin natin kung ano yung pangalan ng Diyos na yon na itinanyag niya kay Moises in verse 6. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya at itinanyag ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin. Nakita niyo po kung ano yung pangalan ng itinanyag ng Diyos? Ang itinanyag ko, sinabi ng Diyos kay Moises, ay ang kanyang karakter. Ang ugali ng Diyos na mapagpatawad, puspos ng kaawaan, mapagpahinuhod, maawain, nagpapatawad ng mga kasalanan. So yung pangalan na sinasabi rito sa Biblia ay may kinalaman saan? Karakter or ugali ng Diyos. Hindi ibig sabihin, pag sinabi lang pangalan sa Biblia ay yung proper name, like Juan de la Cruz. No. Sa Biblia, ang explanation niya ng pangalan ay may kinalaman din sa ating mga, o sa kanyang karakter. We must first understand that God's law, God's name, and God's character are one and the same. They are synonymous. Dapat nating maintindihan, mga kaibigan, na ang kautusan ng Diyos, ang pangalan ng Diyos, at ang ugali ng Diyos, one and the same. Sila ay synonymous, magkakapareho. Yung alin? Kautusan ng Diyos, pangalan ng Diyos, at ugali ng Diyos. Pakinggan niyo ang sabi ni Pablo sa Roma 7:12. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Anong sabi rito? Ang sabi ng apostol na si Pablo, ang kanyang conclusion, ang kautusan ng Diyos ay banal. Ang Diyos din ay banal. Ang utos ay banal. Ang Diyos ay banal. Ang utos ay matuwid. Ang Diyos ay matuwid. Ang kautos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Sa madaling salita, yung kautusan ng Diyos is transcript of His character. Transcript, kahayagan ng ugali ng Diyos, yung kanyang kautusan. Kaya sa Biblia, sila po ay synonymous. Ang Diyos, ang kautusan, synonymous. Sapagkat ang kanyang kautusan, in particular yung tinalakay natin nung ikaapat na gabi, ang 10 utos, yan po ay transcript of His character. Ngayon, tingnan po natin, ang sinasabi naman sa Deuteronomy chapter 6 verse 6, kung ang kautusan nga ay transcript of God's character, mayroong sinabi ang Diyos sa panahon ni Moises. Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 6, at dito natin tutumbukin kung ano yung tanda sa noo at sa kamay. Hayaan nating Biblia ang magpaliwanag kung ano ang gusto niyang sabihin. Ano ba yung tanda sa noo at sa kamay? Ang sabi rito, at ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Ang sabi rito ng ating Panginoon kay Moises, ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, sa iyong puso. So ang tanong, ano ba yung mga salitang yan na iniutos ng Panginoon kay Moises at sa buong Israel na dapat sumakanilang puso? Tandaan natin, ito po'y chapter 6. Bago ang chapter 6, nandyan yung chapter 5. At ang laman ng chapter 5 ng Deuteronomio ay ang pag-uulit ng 10 utos ng Diyos. Ano ho ang nilalamang ng chapter 5 ng Deuteronomio? 10 utos ng Diyos. Kaya nga pagdating sa chapter 6, sinabi ng Diyos, ang mga salitang ito. Yung tinutukoy niyang ito ay yung sa preceding chapter, yung 10 utos. Ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, sa iyong puso. Ang 10 utos ay dapat sumapuso ng mga tao. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon.
So ito'y mahigpit na bilin ng Diyos sa bayang Israel. Ang 10 utos dapat sa kanilang puso, ituturo ng buong sikap sa kanilang mga anak, in verse 8, at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. So ang kautusan ng Diyos, in particular ang 10 utos, yun yung kanyang doktrina, yun yung kanyang turo, yun yung kanyang aral na magiging pinakatanda saan? Sa kamay, at magiging pinakatali saan? Sa noo. So ang mga Hudyo ang nagpapaliwanag sang-ayon sa konsepto nila kung ano yung tanda sa noo at kamay. Ang tanda sa noo at kamay, sumisimbolo ito na yung doktrina na yon, na iyong tinanggap. Dito sa ating binasa, doktrina ng Diyos ang kanyang 10 utos sa iyong, alin? Noo at kamay. Meaning to say, sa noo, yun yung iyong doktrinang tinanggap. At yung kamay ay tanda ng pagsasabuhay ng doktrinang tinanggap. Mga simbolong ginagamit ng mga Hudyo sa Biblia, pag noo, kung ano yung doktrinang tinanggap, at yung kamay, yung isinabuhay mo. Yun yung kamay na tinatawag. Yung tanda sa noo at kamay ay hindi literal na stamp na makikita dyan, kundi yung tinanggap na turo at isasabuhay. So nakita na ho natin ang definition ng Biblia kung ano yung sinasabing tanda sa noo at kamay. Si Moises ang nagsulat nito, at sa Apokalipsis, si Juan, isang Hudyo rin ang nagsulat. Nagkakaintindihan sila kung anong ibig sabihin ng tanda sa noo at kamay. Pakinggan nyo ang sinasabi sa Hebreo chapter 8 verse 10. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon. Sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. Ilalagay doon yung kautusan ng Diyos saan? Sa pag-iisip. Yun ang simbolo ng noo. Dahil ang noo, itinuturing ng mga pag-aaral sa science, ito yung frontal lobe. Lahat ng information, dyan pumapasok sa frontal lobe, yung naka-front na brain ng tao, itong frontal lobe na tinatawag. Merong right brain, merong left brain. Ang function ng right brain is more emotion. It's more on artistic. It's more on dreamy. Whereas, ang function o gamit ng left brain o kaliwang utak is analytical, rational. So magkaiba yung gamit ng kaliwang utak, yung kanang utak, at yung sa frontal lobe, at may tinatawag pa sila na occipital brain. So sa Biblia, ginagamit yung noo as a symbol ng lahat ng information na pumapasok dyan, sinasala dapat ng kaliwang utak, analytical. Ina-analyze mo yung information na pumapasok dyan. Ang problema ngayon, mas nangingibabaw sa mga tao ang emotion. Pinapagana yung right brain at hindi yung isip, yung pag-iisip, pag-a-analyze ng mga facts and evidences. Yun ang problema sa mga tao. Kaya nga ang Diyos nais niyang isulat ang kanyang kautusan sa kanilang pag-iisip, sa kanilang puso'y isusulat ang mga ito. Ang puso ay sumisimbolo rin sa pagsasabuhay ng nalaman mo na turo. Yun din ang tanda ng kamay. Upang ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Sino ang mag-aangkin sa mga tao na kanyang bayan? Diyos mismo. Kapag pumayag ang tao na ipasulat ang kautusan ng Diyos sa kanilang isip at sa kanilang puso, magiging pinakatanda sa kanilang noo, pinakatali sa kamay, sasabihin ng Diyos, ikaw nga ay bayan ko. Ang problema ngayon sa maraming mga professed Christian, sila ang nag-aangkin na kami ang bayan ng Diyos. Diyos namin siya, kami ang kanyang bayan. Hindi po dapat ikaw ang nag-aangkin sa Diyos. Diyos ang mag-aangkin sa iyo kung susunod ka sa gusto ng Diyos na ipasulat ang kanyang kautusan sa iyong pag-iisip, sa iyong puso, magiging pinakatanda sa iyong noo, pinakatali sa kamay. Yun yung doktrina ng Diyos. Ngayon, sa Apokalipsis 12:17, nagalit ang dragon, si Satanas, sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Kanino galit si Satan?
sa mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Kaya si Satan gumawa siya ng tinatawag na kanyang doktrina, na ginamit niya yung frontman, ginamit niya yung leopard-like beast, ginamit niya yung antichrist, at yan yung biblical concept na titingnan natin about the mark or seal of God and the mark of the beast. Meron pong mga elements na ating titingnan para masabing tunay or authentic ang isang document. Itong example na kukunin ko, ito po yung isang authentic na seal ng mga documents. Para masabing tunay, kinakailangan makikita. For example, sa governance ng Amerika, ayan po yung seal of the President of the United States of America. Diyan mayroon tatlong element. Una, yung pangalan. Pangalawa, yung title. At pangatlo, yung territory. Dito natin makikita na ang isang tanda, seal or mark ay tunay at hindi peke. Makikita yung tatlong element. Ano yung tatlo? Una yung pangalan. Pangalawa yung title. Pangatlo yung territory. Ano yung pangalan dyan? Yung pangalan dyan, of course, kung sino ang presidente nila. Ang kasalukuyang presidente ng Amerika ay walang iba kundi si Donald Trump. Yun yung kanyang pangalan. Ano yung kanyang title? President. Ano yung kanyang territory? United States of America. Nakita dyan yung tatlong elements. Sa pag-uusap tungkol sa tanda ng Diyos, makikita din dapat yung pangalan ng Diyos, yung title niya, at yung kanyang territory. At alam niyo ba kung saan makikita ang kautusan yan ng Diyos na makikita yung tatlong element? Ito po yun. Nasa Exodus chapter 20 verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Verse 11. Sapagkat, di ba pag sinabing salitang sapagkat, ito yung reason kung bakit natin kailangang alalahanin ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Sapagkat, meaning ito ang reason. Hindi lang basta binigay ng Diyos na ipangilin niyo ang Sabbath. May reason. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Ang Sabbath is a memorial of creation, pag-alala sa paglalang, para hindi mo malimutan na siya nga yung Diyos na iyong sinasamba. So ngayon, nasaan yung tatlong elements dyan? Nakagaya ng elements para masabing tunay ang dokumento, like ipinakita natin, the seal of the United States of America. Una, anong sabi natin? Yung name. Ano yung pangalan dito? Panginoon. Si YHWH. Ano yung kanyang title? Creator. Siya yung gumawa ng langit at lupa. Ano yung kanyang territory? Sinabi na natin, langit at lupa or buong universe. So dito makikita natin yung tatlong element. Yung pangalan niya, si YHWH, na naisaling Panginoon or Jehovah sa ibang salin. Yung kanyang title is Creator, at yung kanyang territory, heaven and earth and all the universe. So ito, makikita natin yung seal. Sa ika-4 na utos, ang Sabat, nandyan yung seal o tanda ng Diyos. Alam ni Satan yun. Kung may mga taong ayaw maniwala dyan, si Satan alam na alam, dahil matalino at tuso itong si Satan para dayain yung mga taong ayaw maniwala na ang Sabat, yan ang tanda ng Diyos. Yung ika-7 araw na Sabado, nating tinalakay na. Maraming mga taong ayaw maniwala sa 7-day Sabbath na yun ang Sabbath ng Biblia. Pero si Satanas, alam niya yan. Kaya nga, ang ginawa ni Satanas, inatakin niya yung Sabat. Binago niya yung pangingilin ng ika-4 na utos. Tinalakay na natin yan ng mga unang gabi. Yan ang inatake ni Satanas sapagkat yan ang tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Yan ang sinira niya na batas at ginamit niya yung Antichrist, ang leopard-like beast, which is the papacy. Gumamit ng huwad na Sabat si Satan. Pakinggan niyo sinasabi si Ezekiel chapter 20 verse 12 bilang karagdagang pagpapatunay na ang Sabat, yan yung tanda ng Diyos. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Isa pa, at inyong ipangilin ang aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. So sinasabi po ng Biblia ang katotohanan na ang Sabat, ika-7 araw na Sabado, ay tanda ng Diyos sa kanyang bayan.
Yan po ang seal ng Panginoon na may tatlong element: His name, His title, and His territory. Alam ni Satan, kaya niya inatake yan. Satan has attacked God's seal, the Sabbath, the basis of all worship. Ang Sabbath ang pinakabasihan ng lahat ng uri ng pagsamba. Alam ni Satan, kaya kapag nawasak niya sa paningin ng mga tao ang Sabbath ng Diyos, masisira ang pagsamba ng tao. At yan ang sinasabi ni Kristo, walang kabuluhan ng kanilang ginagawang pagsamba sa akin na sinusunod ang utos ng mga tao. Di sinisira nga ni Satan ang basihan ng lahat ng uri ng pagsamba at pangilin. Kaya sinabi na, pinag-aralan natin noong mga unang gabi na nirecord ni Marcos sa 7 hanggang 9, na nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang mga salit-saling sabi ng tao, mga pasa-pasang paniniwala ng tao. Kaya nga ang konklusyon ni Kristo, si Kristo ang nagsasalita, hindi si Brother Melvin. Walang kabuluhan ang ginagawa nilang pagsamba sa akin na sumusunod ng pinakautos, ang utos ng mga tao. Yan ay nakita na ng Diyos at ipinasulat sa aklat pa lang ni Daniel noong 6th century BC. At yung kanyang tinutukoy ay yung Antichrist, yung kapangyarihang magbago ng panahon at kautusan ng Diyos. Kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Babalikan ko lang muli yung sinabi rito ng Panginoon, kanyang iisipin. Kasi po wala naman talagang kapangyarihan sa ibabaw ng mundo na pwedeng magbago ng batas ng Diyos. Kanya lang iisipin. Pero ang batas ng Diyos, mananatili ang batas kahit ipinalimot sa maraming tao. That is why napansin nyo ang unang salita sa ika-4 na utos, remember. Alalahanin mo, sapagkat alam ng Diyos, ipapalimot yan ng kaaway na si Satanas. Kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Walang pwedeng magbago ng batas ng Diyos. Para mabago mo ang batas ng Diyos, ang gagawin mo dyan, which is hypothetical, kailangan mong umakyat sa langit. Pagdating mo sa langit, nakita mo ang Diyos nakaupo sa kanyang trono, sasabihin mo sa Diyos, umalis ka dyan at akong uupo. Diyan mo lang magagawang baguhin ang batas ng Diyos. Which is hindi pwede. Which is imposible sa lahat ng mga imposible. So, sinabi ng Biblia, kanyang iisipin. Hindi niya naman kaya talagang baguhin ang batas. Ipapalimot yan sa mga tao sa pamamagitan ng deception. Pero hindi niya kayang baguhin ang batas ng Diyos. Ngayon, God's seal stands in contrast to the mark of the beast. Of course. Ito po yung panguhuwad na sabat ni Satan. Kaya nga ang tanda ng Diyos, opposite yan, contrast yan, kung paano ang puti sa itim, kung paano ang east sa west, kung paano ang north sa south, kung paano ang zig and zag, hindi pwedeng maglapit, contrast. Kung paano ang dilim at liwanag, kung paano ang mapait at matamis. Ang sabat ng Diyos, tumatayong matibay yung tanda na yan. Kung yung Sabat na ikapitong araw na Sabado ang tanda ng Diyos, ano naman yung tanda ng beast o ng hayop? The mark of the beast must be the sign of Roman Church authority. Ito po ay tanda ng otoridad ng Roman Catholic sa pamamagitan ng head na papacy. Pansinin niyo po ang kanilang pagmamalaki. The Catholic Record, September 1, 1923. Ang sabi ng Roman Catholic Church, Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Nakita niyo yung kanilang pagmamalaki? Ang linggo ay tanda ng kanilang otoridad. Ang Roman Catholic Church is above the Bible. Mas mataas sila sa Biblia. At yung paglilipat ika ng pangingilin ng Sabat ay katunayan ng sinasabi nila. Proof of that fact. Nakita nyo yun, mga kaibigan? So yung Sunday, aminado sila na yan yung tanda ng kanilang authority. Dahil doon sa paniniwala na naisulat that the Pope has power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Ang Pope ayon sa kanila ay may kapangyarihang magbago ng panahon, magpawalang bisa ng batas. Kahit ang batas ni Kristo, ang Sabat, ay kumakatawan sa panahon at kautusan.
Babaguhin niya, iisipin niyang baguhin ang panahon at ang kautusan. Sangayon sa kanilang paniniwala, ang Pope ay may kakayanang magbago ng panahon at magpawalang bisa ng kautusan. Ang Sabat, kagaya ng ibang araw, panahon yan. Pero ang Sabat na ikapito na Sabado, kautusan yan. So yun mismo ang kanilang pagmamalaki. Ang sabi sa Lucius Ferraris, balikan lamang natin, the Bishop of Rome is of so great authority and power that he can modify, explain, or interpret even divine laws, since his power is not of man but of God. Yun po yung kanilang paniniwala. Kaya niyang baguhin, ipaliwanag ang batas ng Diyos sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay hindi kapangyarihan ng tao kundi kapangyarihan ng Diyos. Balikan muli natin yung tanungan doon sa Converts Catechism, which is the Sabbath day. Ang sagot nila, Saturday is the Sabbath day. Then why do we observe Sunday instead of Saturday? Because the Catholic Church and the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So binalikan lamang natin yon dahil ito yung pinagmamalaki nilang proof of that fact na sila'y merong kapangyarihan talaga na baguhin ang batas ng Diyos. Ang sabi naman ni Thomas, ito po noong October 20, 1895, siya po yung Chancellor. Ang sabi rito, of course, the Catholic Church claims that the change was her act, and the act is a mark of her ecclesiastical power and authority in religious matters. Of course, ang simbahang Katolika ang nag-aangkin na silang nagpalit ng pangingilin. At yung gawang pagpapalit na yun ay tanda ng kanyang kapangyarihang pangrelihiyon. So kaya nga ang seal of God stands in contrast with the mark of the beast. Sila yung leopard-like beast, siya yung antichrist, siya yung beast, siya yung frontman ni Satan, siya yung ginamit para palitan ang batas ng Diyos at ipalimot sa mga mananampalataya ng Diyos. That is why na-anticipate na yan ng Diyos. Sinabi niya, remember the Sabbath day to keep it holy. God designed the Sabbath that through keeping it, man should forever remember the true and the living God. Alam ni Satan yung laban na ito. Kaya kinakailangang maging maingat tayo mga kaibigan. Ngayon itong pari na si Thomas Enright, siya po ay President of Redemptorist College, meron siyang challenge. Ang sabi niya, prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The church says no. Ano sabi rito ng pari na sa Enright? Patunayan nyo ika sa akin mula sa Biblia na dapat kong ipangilin ang araw ng linggo. Wala ikang ganong batas sa Biblia. Ito ay batas ng Roman Catholic lamang. Ang sinasabi ng Biblia, alalahanin mo ang Sabat upang ipangilin. Ang sabi ng church, ang tinuturo nga, Roman Catholic Church, hindi. Bakit? Kasi mas mataas nga ang tingin nila, ang church nila, mas mataas sa Biblia. Ang sabi ni Enright sa pagpapatuloy niya, by my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Roman Church. Yan yung pagsasalarawan ni Enright. Sa utos ng Roman Catholic Church, inabolish niya o inalis ang utos na ikapitong araw ng Sabat at inutusan ng mga tao na ipangilin ang unang araw at ang buong mundo ay sumunod na may paggalang sa batas ng Roman Church. Nakita nyo yan mga kaibigan, mga kapatid? Kaya nga'y opposite sa tanda ng Diyos ang tanda ng hayop. Sa The Catholic Mirror, December 23, 1893, pansinin niyo po ito. Reason and sense demand the acceptance of one or the other of these alternatives. Either Protestantism and keeping of Saturday,
or Catholicity and the keeping holy of Sunday. Compromise is impossible. Reason and sense. Pag pinag-usapan ng reason and sense, sentido at katwiran, anong utak ang ginagamit? Left brain, right brain? Left brain. Pero ang problema sa mga tao sa mundo, ang ginagamit, right brain, full of emotion, full of dreams, full of artistry. Wala yung rationally, wala yung analytics, hindi na nag-iisip ang mga tao ngayon. Kaya nga sila mismo ang may hamon, the Roman Catholic Church mismo. Kapag katwiran at sintido ang pag-uusapan, isa lang ang dapat mong tanggapin sa dalawa na yan. Kung protestante ka, mangilin ka ng Sabado. Kung Catholic ka, mangilin ka ng Linggo. Compromise is impossible. Kaya nga dito sa pag-aaral sa end time Bible prophecy, ang ginagamit natin dito ay evidences, facts, at i-analyze mo yung mga available facts and evidences. Dahil ito ang gusto ng Diyos, na mag-isip tayo dahil binigyan niya tayo ng wisdom. Kaya napansin niyo doon sa binasa natin sa Revelation chapter 13, dito'y may karunungan. Bilangin mo ang bilang ng hayop at siya isang bilang ng tao. At ang kanyang bilang, 666. Saan manggagaling yung karunungan? Sa tao? Hindi. Sa Diyos. Diyos ang nagbibigay ng karunungan. Kung wala tayong karunungan, humingi tayo at mauunawaan natin ito. Santiago 1:5, yun ang nakasulat. Kaya nga sinasabi, sa pag-unawa sa mark of the beast, ang sabi ng Bible, dito'y may karunungan. Without that wisdom na galing sa Diyos, hindi mo talaga maintindihan ang mark of the beast. Kaya nga pumupunta na lang sila sa barcode yan, national ID yan, microchip yan, Obamacare yan. Walang karunungan. Dahil ang ginagamit ay opinion at hindi mga ebidensya mula sa banal na kasulatan. Ngayon, babasahin ko po uli ang sinabi sa The Catholic Church Sentinel. Pag sinabing Sentinel, gwardiya, bantay. Mga Katoliko mismo ay may sabi noong May 21, 1995, people who think that the scriptures should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventists and keep Saturday holy. Yung mga taong nag-iisip na Biblia lang daw ang kanilang otoridad, maging mga Seventh-day Adventists at ipangili na ang Sabado. Lalo mga Katoliko mismo silang nagsasabi niyan dahil sila nga po ang nagpalit niyan. At yan, ayon sa kanila, tanda ng kanilang kapangyarihang panrelihiyon. It is the mark of their church authority. Kaya compromise is impossible. Sinasabi mo protestante ka, bakit linggo ka ang pangilin mo? Galing yan sa Catholic. Hindi ang may gawa niyan ay si Kristo. Ang sabi nga ni Kristo, huwag niyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang ganapin. So dito makikita natin ang contrast. Ang mark of the beast ay may kinalaman sa doktrina na galing sa kaaway. Ang tanda sa noo at kamay ng mark of the beast, yun yung doktrinang tinanggap mo, yung doktrina na yun ang isinabuhay mo. Yun ang mark of the beast. Pinaniwalaan mo at isinabuhay mo. Ngayon, sinasabi ng Biblia, yung coming confederacy of religions attempting to unite church and state. Especially sa Revelation chapter 13, bukas ng gabi, ating makikita ito. Sinasabi na ng Biblia yung pagsasama-sama ng mga relihiyon at gobyerno para pag-isahin ang church and state. Sa ngayon, meron pa tayong wall of protection sa ating tinatawag na freedom pagdating sa pagsamba. May nagbibigay pa sa atin ng proteksyon ang ating constitution, the separation of church and state. Pero sinasabi ng Biblia, darating ang mga araw, darating ang panahon, magsasama-sama ang mga relihiyon para pagsamahin, i-unite ang church and state.
Sabi sa verse 15, at siya pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ito'y utos pang buong mundo. Pag sinabing utos, ito'y may kinalaman sa government. Sa prophecy na ito, ang church and state magsasama. Ang pwede lang mag-utos sa mga tao ay ang civil government. So dito makikita natin yung tinatawag na katuparan ng pagsasama ng iglesia at ng gobyerno. Sunday is coming. Sa ngayon sa aklat ni G. Edward Reed, the evidence is mounting. There is an increasingly strong movement to legislate Sunday observance. Alam po ito ng mga taong ito. Talaga malakas ang movement ngayon para isulong ang Sunday observance. Matagal ng panahon, noong 1998, July 7, ang Pope noon ay nanawagan ng worship sa araw ng linggo. Si Pope John Paul II is issuing a stern warning to Catholics that they should set aside Sunday for worship. He went on to say, a violator of Sunday should be punished as a heretic. Yung lumalabag sa pangingilin ng linggo ay parusahan bilang heretic. Alam niyo mga salitang heretic, yan po ay gas-gas na ginagamit pa noong Dark Ages. Pag sinabing heretic, sa context ng Roman Church, anyone who disagrees with the Pope is a heretic. Sino mang hindi sumasang-ayon sa kagustuhan ng Pope o Papa ay erehe o heretic. Pag ikaw ay natulan bilang heretic, yun na ang kapahamakan mo. So mangyayari uli ito sa huling panahon. Maipapatay ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ngayon, ang tanong, does anyone have the mark of the beast today? Yun bang mga nangingili ng linggoy, meron ng tatak ng hayop? Wala pa. Wala pa. No one will receive the mark of the beast until religious legislation is passed enforcing the substitute Sabbath. Wala pang mark of the beast ang mga nangingilin ngayon ng linggo. Lalo na maraming mga tao dyan, hindi nila alam na ang linggo ay gawa ng Roman Catholic at hindi ng Biblia. Pero pag dumating na ang batas regarding sa Sunday at nagpatuloy pa rin sila dyan sa kabila ng liwanag, dahil magiging issue yan sa panahong, malapit ng panahong ating kinakaharap, maiintindihan ng marami dyan, magiging maliwanag ang pagkakaiba ng Sabat na tanda ng Diyos at ng tanda ng hayop o mark of the beast. Sa ngayon wala pa dahil wala pa yung batas. Pero ayon sa Biblia, malapit na. Ano dapat ang ating maging damdamin? Sa ngayon sa mga alagad, Gawa 5:29, datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ano ang ating magiging mga desisyon? Sa narinig natin katotohanan ito ngayong gabi regarding sa mark of the beast, the seal of God is Sabbath, the seventh-day Sabbath. Ang linggo ay tatak ng kapangyarihan ng Roman Catholic, which is the beast in Daniel and in Revelation. The first beast, the leopard-like beast, that is the mark of the beast. Kanino ka susunod? Kung alagad, ang tatanungin, susunod muna kami sa Diyos bago sa tao.